Sa plenaryo, nagkaroon ng discussion. Noong ipiniresent yung proposed decision ng Executive Committee, sa plenaryo pinag-usapan, isa sa nagsalita, si Doc Bachelor, binanggit ko nito kapon. Doc Bachelor, Speaker, Director for Amazing Facts Ministries. Ano po nangyari? Sinabi niya, mga kapatid, at siya nagsalita, was the first to speak. Siya talaga yung kaunang nagsalita in favor of the statement. I praise God because the church is addressing this issue. Bachelor concluded, having a clear biblical statement on abortion does not mean that we are going to attack people who disagree. Tayo, clear tayo. Doon tayo sa biblical, hindi tayo pro-abortion o pabors-abortion. Pero hindi ibig sabihin yung mga taong Adventista ngang tinuringan, pero gusto ng abortion. Hindi na ibig sabihin atakihin natin sila. Yan, linawin natin Yan pong message ni Doc Bachelor. Yan po ay kanyang message doon po sa Executive Committee. May kinalaman sa statement. Sangayon ho ako dyan. Sangayon ho ako dyan. Bakit po? Kasi nga yung Executive Committee noong 1992, panalo po doon ang elective abortion. Si Pastor Doc Bachelor lang ang kumontra po doon. Next, ito pa yung record mula noong 1968. Abortions at White Memorial. Ito yung hospital natin sa Hawaii. No? Noong 1968, 3 lang na abortion ang kinandak. Noong 1969, 12 na. Noong 1970, 79 na. So, true percentage, next mami, lumalabas, 558% ang itinaas. 1970 pa lang yan. 1968, 3. 1969, 12. Noong 1970, 79. So, 558% ang ginawa ng hospital natin doon sa Hawaii. Kaya nga dito nagsimula yung issue. Kaya nga nagbumuo ng mga committee nang sabi nga doon ng isang elder, ay competent committee para pag-usapan yan. Yun pala, nagbigay lang ng guidelines. At ang dahilan, therapeutic naman. No? Yun yung sinasabi doon sa guidelines at dinugtungan yan hanggang sa ating panahon 1990s at hanggang sa naganap nga yung botohan na nag-disagree si Pastor Doc Bachelor doon sa General Conference Executive Committee. Kaya kahit papaano, hindi kahit papaano. Kumbaga believe din ako kay Pastor Doc Bachelor. Dahil sa kabila na siguro tatatlo lang yata ang pagkaalala ko, tatatlo lang sila doon. Lumaban sila. No? Pero yun nga, nalunod sila sa botohan 90%, taas ng kamay, pabor Diba? Karoon ng debate during sa executive committee, yung isa doon na tumayo, nasa minority, si Pastor Doc Bachelor. Siya yung tanging-tangi na tumayo, mula sa standpoint ng Bible, na hindi dapat natin pinapayagan ang abortion or elective abortion. Kita mo, nasilipan tayo ng ibang mga mananampalataya, no? Pero dyan kasi, sa statement na hindi guidelines, dito po sa statement na yan, ipinakita na ang posisyon ng Seventh-day Adventist is anti-abortion. So, sangayon po ako dito. Ako mismo sangayon po dyan. Bakit? Yan po kasi ay statement. Paulit-ulit ko nang silasabi, sa statement, tayo po ay pro-life. Tayo po ay anti-abortion. Kaya kung ito at ito lang pag-uusapan, wala tayong pag-uusap dito, sangayon po dyan. Pero, kahit may 2019 na statement, meron po kasing 2019 na guidelines. Ito naman sinabi ni Richard Hart. Hart, a physician, clarified. Ito, Brother Mukada, Brother Sarmento, kinlarify ito. Richard Hart, he clarified. He said, that Loma Linda Hospital of Seventh-day Adventist does not offer elective abortion. Alala niyo kanina yung Washington Post na meron doon isang tao, hindi naman Seventh-day Adventist, na nag-comment ng Seventh-day Adventist na ay gumagawa ng elective abortion. By the way, atin pag-usapan, ano bang ibig sabihin ng elective? Yan. Sabi daw ni Richard Hart, hindi daw nagpo-promote ng elective abortion. Linawin ko yung The Washington Post na binabanggit po dyan sa reference, hindi ho yan kasama talaga sa reference inilagay niya lang ho yan. Dapat maging matalino kayo sa pagsusuri. Tapos, sabi dito ni Richard Hart, hindi daw nag-o-offer ng elective abortion. Pansinin po ninyo, kailan ho sinabi yan? 2019. Kailan ho yung Washington Post? Napakalayo ng panahon nung nagbanggit yung Washington Post na nagkandak ng elective abortion. Yun pong ating ospital. Sobrang layo. Kahit sabihin mo ngayon na hindi sila nag-o-offer ng elective abortion, hindi naman yan mapapasubalian ng katotohanan na noong mga nagdaang panahon, nagkaroon talaga ng abortion. Bakit? Ang layo na yan, 2019 yan Nagets yung ibig kong sabihin? Kahit po itigil nyo ngayon yung abortion sa panahong ito, hindi nyo po maaalis yung katotohanan na by history, talagang galing sa ating General Conference na kapag conduct tayo ng abortion, 1970, 1971. Kaya nga nasasabi ko, napakalayo sa issue ni Pastor.
Hindi niya talaga naiintindihan yung issue about dito sa abortion. Ang ginagawa niya smoke screen, parang ang goal niya lang magpakita ng mga latest reference na tayo hindi nagkakandak ng abortion, hindi tayo elective abortion. Tatapos yung batayan naman is 2019 statement. Hindi naman guidelines, statement pa. Pansinin po ninyo, ang sabi diyan, hindi po nag-o-offer ng elective abortion. But it doesn't mean hindi nagkandak. Tandaan niyo po yan. Bakit po? Kasi binanggit niya yung Lumalinda eh. Yan daw ay presidente ng Lumalinda, si Richard Hart. Alam niyo po yung CEO ng Lumalinda University, yan din, yung 2019 na yan na executive committee. Yan pong statement on biblical view na yan, meron po yan butas actually. Kasi sa section 6, kinakikitaan ng pro-choice yan. Hindi pa rin pro-life. Basta, bagamat ako mismo nagsasabi na yan pong kabuuan na yan, sang-ayon talaga ako, yan po ay pro-life. Pero sa section 6, sabi ng CEO ng Lumalinda yan, tapatan natin din ng Lumalinda, CEO ng Lumalinda University, na sa section 6 ng statement, hindi guidelines, ng ating statement, dyan po ay pwedeng mapasok by categorize, nakakategorize po dyan, or masasama po dyan, yun pong may mga Down syndrome. Ibig sabihin, kung statement ng pagbabatayan, magkakandak pa rin ng abortion para ma-abort yung mga may Down syndrome. Bakit? Sabi kasi ng CEO ng Lumalinda University, pasok daw po sa section 6, yun pong may Down syndrome. Oh, yan ba yung sinasabi na hindi daw nag-o-offer? Hindi nag-o-offer. Hindi pinopromote, pero hindi naman ibig sabihin hindi nagkakandak. Magkaiba kasi yun eh. Hindi naman, iba kasi yung promoted sa hindi sila nagkakandak. Bakit? Kasi nga, CEO na ng Lumalinda University ang nagsabi na sa section 6 ng ating biblical statement of belief. Diyan po, sa may statement na yan, yung section 6, pasok po dyan yung mga may Down syndrome na pwede pong ipa-abort. So walang point si pastor dito. Pero again, lilinawin ko, by statement, sang-ayon po ako dyan. Positive po yan. Na ano po, based sa statement natin, tayo po ay anti-abortion. So ituloy natin. Sana nakikita ninyo yung katotohanan sa aking mga ipinopost. Abortion. Pero ang punto lang pinupunto niya dito, ng Seventh-day Adventist ay hindi nang offer ng elective abortion. Stress, talagang pinagdiinan niya, the importance of wording that would allow the doctor and the mother to make a wise decision in those difficult circumstances. Now, dapat daw, ini-stress nito, dapat maunawaan din natin na ang nanay, ang mga magulang, tatay at saka nanay, pagdating sa mayroong circumstansya naman, dapat pag-usapan ito na mayroong i-arrive na wisest decision. Bakit? Mayroon kasing mga nanay na mga may sakit. Mamaya natin ituloy ho yan. Kasi wala na rin tayong usapin po dyan eh. Ako, gusto ko linawin sa inyo, ako po ay hindi against na magkaroon ng abortion between life and death. Yan po yung babanggitin niya. Halimbawa yung nanay may sakit, pag tinuloy pagbubuntis, posibleng mamatay yung nanay. Hindi kasi yan masasabi natin na elective. Yan po ay therapeutic. May pagkakaiba kasi yung therapeutic at saka elective. Mamaya paliliwanag niya rin naman dyan kasi based sa aking research, pag sinabing therapeutic, may naka-involved na between life and death. So magkakaroon ng kagalingan po dito. Ibig sabihin, pag tinuloy yung pagbubuntis, mamamatay is either yung bata or yung nanay. Kaya magkakaroon dito ng abortion para may mabuhay. Kaya po therapeutic sa kagalingan, may isasalbang buhay. Pero yung pag-a-abort na walang nakataya na between life and death sa panig ng magulang or ng anak, elective abortion po yan, which is based sa ating official guidelines. Ito po ay kinakandak sa ating mga ospital. Pansinin po ninyo mga minamahala, kung titingnan nyo maigi yung mismong referensya niya sa may babang bahagi, ang sabi, other delegates brought to the floor concern regarding the omission of language addressing the expresses of rape and incest, which were both referred in 1992 guidelines. Napansin niyo po ba? Kung titingnan mo, yung si Richard Hart, isa lang po siya. Other delegates, meron namang concern doon sa 1992 guidelines. Na may binabanggit kasi na rape and incest. Na kung saan, yung naipasang executive committee ng 2019, kino-concern nila bakit doon, bakit sa guidelines natin ng 2019, nandoon pa rin yung rape and incest. Napansin niyo po ba yan? Kaya kahit napakaganda ng sinasabi nitong mga to, may mga nakakapansin pa rin ng mga delegates na ang ganda nga nito, tapos may abort pa rin pala yung may kaso ng rape and incest. Yung rape and incest, hindi naman po yung therapeutic. Paano maging therapeutic yan? Wala namang nakasalalay na mamamatay dyan. Halimbawa, nagbunga yung panggagasa, malusog yung nanay, malusog yung baby, may lalabas siya ng normal. Pero ang problema lang, ang kaso, rape or incest. Hindi siya pwedeng pumasok sa therapeutic para i-abort. Ang bagsak po niyan, elective.
Bakit? Walang nakataya na between life and death po dyan. Kaya elective abortion po yan. Pro-choice po yan, hindi po yan pro-life. Iba naman sa dinideliver ngayon ni Pastor na sinasabi niya na may mga circumstances daw na ang magulang ay manganganib ang buhay. Anyway, unahan ko na ho kayo, hindi ho ako tutol dyan. Nga lamang pinalalabas nila na yung nagaganap na abortion sa atin is yun lang, yung portion lang na yun. Pero hindi ho yung totoo. Kasi pag binasa nyo yung guidelines, even yung 2019 guidelines, kahit yung may kaso ng rape and incest na normal delivery naman, pag ipinanganak mo yung bata, ay pwedeng i-abort as long as yung magulang ay magpapasya.